we worship you with all our hearts, O Lord. Hallelujah. We worship you. Praise God. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Awit 100, talatang 4 hanggang 5. Ganito pong mababasa. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit magpuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Amen. Oh, hallelujah. Bago tayo manalangin ay sana i-focus natin sa Kanya. Oh, hallelujah. Ibigay natin sa Kanya ang karapat-dapat na pagsamba at papuri. Kakabsat, isang tabi natin. Pasensya. Minsan kasi napababayaan natin ang Panginoon. Hindi tayo nakapokus sa Kanya. Sana sa umagang ito, ibigay natin sa Kanya ang mataas na papuri at pagkasamba. Ano man ang Panginoon, ano man po nagawa namin. Andito kami, Panginoon, nagpapalinis sa inyo. Humihing kami ng kapatawaran namin. At sa aming pagsamba ngayong umaga, tinataas ka namin, Panginoon. Patuloy ka magkari, Panginoon. At magdiwanag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. At ganoon din naman sa umagang ito. Patuloy kami nagpapasalamat sa napakagandang araw, Panginoon. Marami man pong mga pagsubok na pinagdanaanan ng bawat isa. Lord, hindi ko nakikilala sila, Panginoon. Bagkus kayo ang nakakaalam ng bawat isa. Kakabsat, ilapit ninyo sa Panginoon kung ano man ang karamdaman ninyo. Nabibigatan tayo. Ang Panginoon naghihintay lang sa atin. Kaya Lord, salamat sa inyo, Panginoon, dahil patuloy kayong andiyan. Ngunit kami lang po ang nagkukulang sa inyo. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga ipinagkakalob niyo sa bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy namin inilalapit ang mga gagamitin niyo, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng karunungan, Panginoon, sa bawat isa. Lalong-lalo na po ang magbabahagi ng iyong banal na salita. Ganon din sa amin, Panginoon, na makikinig. Buksan niyo po ang aming puso at isip para maintindihan namin, Panginoon, ang mga mensahe niyo ngayong umaga. Kaya Lord, sa umagang ito, maghari ka at magliwanag. At sa mga nakikinig, Panginoon, hindi man namin nakikilala sila sa live stream, yakapin niyo sila, Panginoon. Itiayat ko, Apo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Naglawag ka, Apo. Iti may isa. Marigligatan nga na kayo. Apo. Sagiging suda, Apo. Kamumi nga, Apo, nga umay kayon. Kami ang mga, Apo, nukat no. So, Lord, agyamang kami launay, Apo. Iti kay na yung pagtatangal daw. Ay,
iti kapya, tinragsak, agpa iti bawat mais. Dati iti kararagmi, iti may dadayo nga Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Do you still remember yung araw po na dumating po si Jesus sa life ninyo? Sa akin po, fresh na fresh pa po yun. Pero yung day po na yun ay hindi po nangangahulugan na yun na po ang katapusan ng journey natin sa Lord. It's just the beginning ng new chapter ng ating buhay na kasama po ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya yung ating pong daily lives ngayon ay ito po yung mga araw na tayo po ay nakikipaglakad sa Panginoon. And every day, lagi po sana nating response sa Panginoon. When the Lord Jesus Christ called sa bawat isa sa atin, ang sagot po sana natin sa Panginoon is always, yes, Lord. Amen? Amen. Today, ang panawagan po ng Panginoon, because God deserves our highest worship and praise. Ang tugon po natin sa Kanya is, yes, Lord. Amen? Yes, Lord, we will worship you with our highest praise and worship. Amen. Amen. So tayo po ay magpuri po sa ating Panginoon. Oh yes, Lord, we trade our sorrow, we trade our shame, Lord, and laying them down to you. Hallelujah. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my secret, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, now let's say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm impressed but not crushed, persecuted, not abandoned, set down but not destroyed. I'm left beyond the curse, for the promise will endure. Joy gonna be my strength. Through the sorrow my life's over, I'm sweet and holy. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my secret, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, we say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Come on, church. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah. Oppressed but not crushed, persecuted, not abandoned, trapped down but not destroyed. I am blessed beyond the cross, for His promise will endure. Joy is gonna be my friend. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my secrets, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. You say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say yes, Lord. We say yes,
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Pwede po ba ulitin po natin yung verse? Say yes, Hallelujah. Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's again. I'm trading my secret. I'm trading my faith. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my secrets. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Now let's do this together. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's do it again with energy. Say Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Oh, we say yes, Lord. we say yes, Lord, yes, Lord, Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. We hallelujah. will say yes to you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh yes, Lord, tunay po, Panginoon, na ang kagalakan po ay nanggagaling po sa inyo, Panginoong Diyos. Alam namin, Lord, na when we responded to the invitation of our Savior, and we indeed responded to that invitation. Alam namin, Panginoon, na hindi po ganun kadali na sa mga susunod ng aming pong journey with you ay hindi po palaging easy ang aming journey. Because being disciples of yours, Lord, ay kasama po, Panginoon. Marami kaming mga pagtitiis. Ang daming hamon, Lord. At ang isang pinangahawakan namin ay yung promise po ninyo. Na kahit ano po, Lord, ang aming haharapin, you promise that you will always be with us. That you will help us. Sa mga panahon, Panginoon, na nasasadlak kami sa mga amin pong mga pagkukulang. Nasasadlak po kami, Panginoon, nakakagawa kami ng mga kamalian. You're always there. Telling us to continue. As child, I am here, waiting for you. Whatever you need, I am more than enough to meet it. Lord, we thank you that indeed you are more than enough. You are more than enough in our lives. Hallelujah. Church, if you see yourself na sa isip mo nagkukulang ka sa Panginoon, marami tayong kapalpakan, and somehow the finger of the enemy pointed at you, condemning you,
But always remember na nandyan ang Panginoon, available, waiting for us to come unto Him. As we worship the Lord through this song, let it be our prayer unto Him. And saying, Lord Jesus, you are enough. You are enough. You are more than enough for me. Hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my reward in all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. To every I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. Yes, The Lord. joy in my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul sings, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, Lord, we have decided to follow you, Lord Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
no turning back. I've been set free through every storm. My soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Just before me, I'm gonna behind me. No turning back, no turning back. Just before me, I'm gonna behind me. No turning back, 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 no turning You're the Lord of Lords and King of Kings, Lord of our life, King of our life. Oh, we say yes to you. We say yes to you. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we say yes to you, Lord. Say yes to you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Oh, Jesus, be lifted up, be glorified, Jesus. You're the Lord and King. You're the Lord and King of our lives. You deserve the worship. You deserve the glory.
Panginoon, tunay po na sa iyong harapan kami luluhod. Papasakop, Panginoon. Yamang ika'y aming kinikilala na Panginoon ng buhay namin. Lord, hindi sa aming sariling kakayanan, hindi sa aming sariling kalakasan, ngunit sa patuloy na pagpuno ng iyong banal na Espiritu Santo sa buhay po namin. Ano man ang iyong pong sabihin, ano man ang iyong ipag-uutos sa amin, kami tutugon, Panginoon, ng palagi sa iyo ng oo, Panginoon. Susunod kami sa iyo. Susunod kami sa iyo. Salamat po, Lord. Salamat po sapagkat sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, kami ay sumusunod sa iyo. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, kami nagpupuri, nag-aalay ng aming pinakamataas na pagsamba sa nag-iisa at karapat-dapat, buhay at dakilang Diyos. At wala na pong iba kundi kayo, Panginoon. Kayo ang aming pong sasambahin, kayo ang aming pupurihin, kayo ang aming dadakilain, kayo ang aming paglilingkuran sa buhay na ito. Sapagkat ito'y pagmamayari mo, sa iyo namin ibinabalik, sa iyo namin iniaalay. Sa lahat ng aming pong mga papuri, sa lahat ng aming pagpapasalamat, ito po ay aming handog para sa iyo, Panginoon. Purihin ka magpakailanman. Purihin ka magpakailanman. Amen and amen. Praise God. Palakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba nating isagaw? Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ngayong umaga po, padama po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Tayo po'y binubuo ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. So tayo po'y lumibot at pagbatian sa bawat isa po. Hallelujah. It's me who built the fellowship. 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 Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. It's you who built the fellowship. 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 Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. It's us who build the fellowship. 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 Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. It's me, it's you, it's us who build the fellowship. It's me, it's you, it's us who build the fellowship. It's me, it's you, it's us who build the fellowship. It's me, it's you, it's us who build the fellowship. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea.
deep blue sea. Roll over the ocean in the deep blue sea. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayo makaupong lahat. Praise God. Good morning, church family. It is a blessing to worship together today. Before we move on with our service, may we ask for your attention as we share a few important reminders and announcements. May everyone standing at the back kindly find a seat and settle down. Please be reminded of the upcoming FCM and Family Day with the theme, My Home to God It Belongs, based on Joshua chapter 24 verse 15. This will be held on June 12, 2026 from 9:30 a.m. to 3 o'clock p.m. at John Hay Open Picnic Ground. Registration fee is 50 pesos only. Participants are encouraged to bring picnic mats per family as well as snacks or lunch for the pot bless. Let us come together for a meaningful day of faith, fellowship, fun, and family bonding in the presence of the Lord. We would like to announce the upcoming water baptism of Luwakan Foursquare Gospel Church on June 13, 2026 to be held at Itogon, Benguet. We encourage everyone who desires to publicly declare their faith and commitment to the Lord through water baptism to prayerfully prepare and participate in this meaningful event. Let us continue to walk in newness of life as we grow deeper in our relationship with Christ. For those interested in joining, kindly coordinate with your respective leaders for further details and preparation requirements. Please also be reminded that the meeting place will be here at Luwakan Foursquare Gospel Church. Kindly arrive before 6 o'clock a.m. so everyone can be ready. We will leave at 6:30 a.m. sharp, so please be on time. There is power when God's people come together in prayer. Join us every Friday at 6 o'clock p.m. here at Luwakan Church for our weekly prayer meeting. Everyone is welcome, and we especially encourage our service leaders, SKC teachers, and worship team members to attend. Let's maki-join, maki-agree, and maki-pray together as one family in Christ. Join us for our Sunday worship celebration this June 14 at 9 o'clock a.m. Opening prayer will be led by Brother Echo. Our testimony will be shared by Brother Dennis and Sister Carla, and the exhortation in giving by Sister Kay. Our ushers will be Brother Roderick and Sister Mardy, and scented the flowers will be offered by Brother Miller's family. We look forward to worshiping with you all. See you and God bless. As we are about to begin our service, may we kindly ask everyone to please silence your mobile phones and avoid making unnecessary noise. Let us also set aside any distractions and keep a reverent atmosphere as we worship together. Thank you for your cooperation. May I call on Sister Arceli for our exhortation in giving. Morning po sa ating lahat. A blessed morning po to everyone. Yan. Very short lang po yung exhortation for today. I titled it Fireproof. Fireproof in giving. So, fireproof literally means resistant to fire. Something that cannot easily be damaged or destroyed by fire. So, fireproof is just really a metaphor we use para sa mga fires ng buhay natin. Ano ba yung mga fires ng ating mga buhay? Yung mga trials natin, yung mga hardships natin, conflicts, yung mga misunderstanding, temptations, financial difficulties, mga stress and disappointments that's happening in our life. And as Christian, we know that we are not exempted to all of these fires in life. But may our giving be fireproof. Our scripture is based on 2 Corinthians 8 verse 1 to 2. Sabi doon, and now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of every severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. That's in 2 Corinthians 8 verse 1 to 2.
So we mainly focus on the scripture in 8 verse 2, where it says, in the midst of severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So we know fireproof materials now, they can withstand intense heat without being destroyed. In the same way, fireproof giving is generosity that survives the fires of hardship, lack, uncertainty, and trials. During the Macedonian churches kasi, they were really experiencing two kinds of fire. Yun yung severe trials and extreme poverty. You see, they're experiencing trials and poverty, yet their generosity remained intact. Their giving was not dependent on favorable circumstances. It was actually anchored in God's grace and faithfulness. So they understood, naintindihan nila that everything that they have, that they possess, is coming or belong to our God. And they desired to honor Him even when they have limited resources. So anyone can actually give when there is abundance. Madali pong magbigay. But fireproof giving is revealed when even in circumstances when we give even when we don't have. Giving continues even when life becomes difficult. It is a faith that says, my circumstances may be burning around me, but my trust in God remains unshaken. So when finances are tight, unexpected expenses arise, or we don't know what future brings us, we are uncertain of what's going on, the temptation is to hold on tightly kung ano na yung meron tayo because we're afraid. However, God invites us to trust Him as our provider. Giving in luck is powerful expression of faith because it declares God is my provider. So it is easy to give when there is plenty. But sacrificial giving reveals the heart that trusts God's provision more than personal circumstances. So fireproof giving does not mean giving recklessly. It means maintaining a heart of worship, generosity, and obedience regardless of our circumstances. It is believing that God can sustain us through every fire and that our security comes from Him and not from our bank accounts. So today, let's just ask ourselves, is my giving dependent on my circumstances or my trust in God? Let's ask, does my generosity survive seasons of lack? Am I allowing fear or faith to guide my stewardship? So those are things that we can reflect on. So may our giving be fireproof. Nawa hindi to nasishaken ng anumang fire ng buhay natin. Na kahit anong circumstances yung meron tayo, even when we're poor and we have nothing, may we remain faithful in our giving. Fireproof giving is generosity that survives the fire of lack because it is fueled by faith, not circumstances. So let me leave this verse. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. Luke 6, verse 38. And before we give, let's pray. Our Heavenly Father, we are thankful for you, Panginoon, that you are our great provider. May we develop a fireproof faith, Panginoon, that remains generous kahit po we are living in lack or in poverty or in difficult circumstances or seasons. When we face trial or financial pressure, Lord, may you remind us that you are faithful and that you are good. Teach us, Lord, to trust you in any of our circumstances, Panginoon.
And may we give with joy, knowing that you care for all of our needs. May our generosity be a testimony of your goodness and grace. Be with us, Lord, and this that we offer to you today is for you, Panginoon, because you truly deserve this. In the name of your Son, Jesus. Amen. Shaken together and running over again, and it will come back to you when you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over again, and it will come back to you when you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over again, and it will come back. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. So, I've missed you for 3 Sundays in a row. So, kasi Mother's Day, so we have to also visit yung ating mga daughter churches, no? So, dahil nag-celebrate din sila ng Mother's Day, and we just came from Davao last Sunday, no? So praise God. And with regards doon sa announcement kanina for our FCM, yung Family Day, meron kasing dahil sa sunod-sunod na pag-ulan noong itong nakaraang linggo, sabi ng ating division coordinator, just to be safe, ay dito na sa church gaganapin yung Family Day. Kasi hindi natin alam, baka bigla kasing umulan, so wala po tayong sisilungan doon sa John Hay, no? So mga kids pa naman ang mga kasama natin. So para safe daw, dito na lang daw po sa church. So take note po, baka pumunta po kayo ng John Hay. Unless meron sigurong sasabihin pa na another announcement, no? So please take note sa mga parents who will be kakasamahin yung mga anak, no? So praise God for that. And welcome everyone, no, sa bawat isa, even sa ating mga kapatid na joining us in live stream. And of course, we welcome the presence of our living God, because He is the only reason kung bakit po tayo naririto. Now, in this month of June, because we are talking about for this series of sermons this year, Step Out from Foxholes to Victory, ay pag-uusapan din natin, no? Kakatatapos lang that we need to step out in our evangelism. But the Christian life, actually, yung sabi nga, it only takes like 5% para ang isang, yung para doon sa effort of conversion, no? Parang isang tao ay maging mananampalataya ng Panginoon. But do you know the greater part sa buhay ng isang Kristiyano, which is 95%, ay igugugol po sa discipleship. And so, this month we will be stepping out, no? By growing deeper in Christ. And that can only happen through growing in discipleship, which we will be talking about sa month na ito, no? Kaya sa araw na ito, actually we are talking about yung following our master daily. In Luke chapter 9 verse 23, sabi diyan, whoever wants to be my disciples, sabi ng Panginoon, ang Panginoong Jesus ang nagsasalita dito. Sabi niya, must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Amen? So tayo po'y manalangin.
Gracious and loving Father, we thank you sa umagang ito na kami nga po ay nariritong muli upang sa gayon ay kayo'y aming purihin, sambahin. Lord, we thank you because we know na sa paghahayag muli ng inyong mga salita, dalangin po namin ang inyong pong banal na spirito ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. May you speak, O dear Holy Spirit, to your children, to the hearts of your people, upang sa ganon ay ang pangungusap po ninyo to show us that we need to be deeper in our knowledge with our Lord Jesus Christ, deeper in our relationship with our Lord. We thank you for your words and your message. May you use this, Lord, to stir up our hearts to have that, lalo pa na magkaroon po kami ng passion to become your disciples, to follow you wherever you lead us. And we pray this in Jesus' name. Amen. So ang title po ng ating sermon is Following the Master Daily. Yung dapat tayo ay sumusunod palagi sa ating Master, and who is our Master is the Lord Jesus Christ. So since today is our Communion Sunday, ay kasama doon yung pagsunod sa ating Master araw-araw. Ito ay isang, as we will be partaking later, we will be partaking. It is a table of surrender and commitment. So today as we celebrate the Communion Sunday, kasi minsan lang po ito every month, ay hindi lamang po tayo basta nagtitipon para magkaroon ng fellowship, ba tayo ay lumalapit sa hapag, no, ng ating Panginoon. So sa hapag na ito ay naaalala natin, no, kung ano yung na ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ang magpapaalala sa atin as we remember yung kanyang sakripisyo, no? Ang kanyang pagmamahal and yung kanyang pagtawag sa atin bilang mga disciples niya. Pero bago tayo lumapit, no, as before we partake later on sa hapag na ito, ay may paalala ang ating Panginoong Jesus, and which is of course yung ating scripture passage na sabi niya na in Tagalog, no, sinabi niya sa lahat na kung ang sino man magnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, no? Pasanin niya araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ang communion po natin ay hindi lamang remembrance o pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus, pero ito ay commitment renewal. Ibig sabihin, yung atin pong commitment sa ating Panginoon ay lalo pa na we are renewed. No? Every time we come together, napapaalalahanan tayo na we need to commit ourselves to our living God. So, ano ba ang mga mahahalagang dapat po nating gawin based dito sa passage na ito? Tayo bilang mga disciples na tinawag ng Panginoon, no? Kasi ang scripture na ito is actually isang panawagan which is very foundational. It is a call, no? At a foundational call to discipleship. Bawat mananampalataya, we are not, kaya nga di ba yung mandate of the Great Commission, sabi niya doon, go, therefore, di ba? Hindi lang para gumawa ng, magkaroon lang ng converts, but actually doon is, kasama doon ang teaching. Bakit mayroong teaching? No? Because there is discipleship. Hindi lamang sapat yung ating salvation na tayo ay, we are saved, yes. But we need to be discipled. We need to be taught. Kaya ito yung part ng discipleship. And so we need to commit ourselves
bilang mga mananampalataya, bilang mga disciples ng Panginoon. Kaya tatlo ang gustong ipabatid sa atin na dapat nating gawin bilang mga followers of our Lord Jesus Christ or mga disciples ng Panginoon. Unang-una, kailangan na we need to choose, no? Choosing God's will. Kasi nandoon sa sinabi niya na denying self, no? Or self-denial. Kaya sabi niya doon na must deny themselves. Kung sino daw ang maging follower ng Panginoon, he must deny himself or tanggihan yung sarili. Ano bang ibig sabihin nito, no? Kasi before we come to the table of yung ng ating Panginoon, may kailangan po dapat tayong iwanan sa paanan ng cross ng Panginoon. At ano ba ang dapat nating iwan doon sa cross ng Panginoon? Dapat iwan po natin ang ating mga sarili. And how is that? Ano ba yung dapat nating iiwan sa paanan ng cross ng Panginoon? Una dyan is yung pride. No, yung pagmamalaki. Yung pagiging labis na mapagmataas. Kasi in our own, sa ating sa lipunan ngayon, ang tao kasi is nandoon yung self-made. Ibig kong sabihin, yung sarili lang ang nandoon yung me, my. Sarili ang tinataas ng tao ngayon. Nakakalungkot, may kahit sa mga believers sometimes, ginagamit ang social media, pinopost yung mga achievements, di ba? Ito yung nagawa ko. Huwag na tayong lumabas sa iba pa because we are disciples. Nakakalungkot po. We should not be, okay lang naman na siguro i-ano natin yung mga pero yung minsan yun ang nag-create ng pride. Sometimes, yung mga achievements po natin in life, na-elevate kasi tayo. Instead na ang Panginoon ang na-elevate sa buhay natin o nakikita sa buhay natin, minsan ito yung nagagamit para tayo ay maging mapagmataas. Kung andyan yung kayabangan, no? Yung sobrang pagmamalaki, dahil meron kang magaling ka, no, magaling ka, so yun yung pinagmamayabang. Although, positively, pride din naman natin kasi wow, praise God, dahil binigyan ako ng kagalingan ng Panginoon. But that should not be used. Hindi dapat magamit ito para ibaba ang ibang mga tao. Na ikaw yung magaling. That you look down. Na yung nagiging mata pobre because meron kang kagalingan. But yun ang dapat nating i-lay down before the cross of the Lord. Ano pa ang dapat nating i-lay down sa Panginoon? Yung ating sariling kalooban, yung self-will po natin. Of course, hindi naman masama na meron tayong mga ambitions in life. Hindi naman po masama yon. Pero, ang mga ambitions po ba na ito ay nagiging kakompetensya na ng Panginoon sa buhay natin. Baka yun na kasi yung ating focus in life. Yung mga desires natin. Pero dapat ang mga desires natin kailangang naka-align sa ano ba ang will ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kailangan po na magpasakop po tayo, no? I-lay down po natin sa Panginoon ang mga ito. Minsan meron tayong mga stubbornness, di ba? Mga matitigas ang ulo. Meron na nga ang sinasabi ang Panginoon sa atin, pero sometimes gusto kasi natin ito yung gusto ko eh. Kaya nakiki-compromise. May mga compromises tayo dahil we are stubborn sometimes. But yun yung dapat nating i-lay down sa paanan ng ating Panginoon. Yung minsan, we impose our own will. Marami tayong mga excuses kasi. Very clear na nga ang Word of God. Pero sometimes,
Hindi, maintindihan naman ako ni Lord. Di ba? Yun yung mga excuses natin. Imposing our own will. But sometimes, pag gusto lang natin ang masusunod, warning, no? Mag-ingat po tayo. Because the Lord will permit it dahil yun yung kagustuhan natin. But may mga consequences. So wag na sana nating hintayin pa na magkaroon ng consequence. No? Sa ating, yung dahil gusto lang natin yung gawin natin. And then yung own control, yung kawalan ng disiplina sa sarili. Kaya nga, ang dami-dami mga pag we lack discipline in our lives, ang dami ring consequences, di ba? Katulad na lang ng sa pagkain. Di ba marami, lalo na pag tayong mga nagkakaedad na, marami na kasi tayong mga nararamdaman because of sometimes abuses ng ating, hindi natin makontrol yung ating mga bellies. No? Sinabi na nga ng doktor kasi hypertensive ka na or diabetic or whatsoever. Ito ang mga hindi mo dapat kakainin. Pero kasi sometimes, palalo pagkainan. Lalong-lalo na pagkainan, tapos ang daming handa, di ba? Naku, masarap naman kasi. Di bali, may gamot naman. Di ba yun yung ating mga, yun yung mga sasabihin natin because we indulge. Wala tayong control, wala tayong discipline. So those are just simple things na minsan nakakaligtaan po natin, no? Kaya, and then there are times na nakakaligtaan natin na pag nagagalit na tayo, kaya pala tayo high blood kasi parati tayong nagagalit. Diba? Naku, diba? Because the height of emotions, hindi natin makontrol. Nagagalit tayo. Andyan yung, and then we also, may mga bisyo, mga maling bisyo. Na sometimes, doon nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng mga consequences. So, iba-iba ang klase ng mga bisyo kasi ng tao. Pero, yung mga maling bisyo na ito, we need to lay down before the living God. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 12 verses 1 to 2, kasi we are coming before God, no? Sabi niya, present your bodies as a living sacrifice and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So ang denying self pala, it means offering ourselves completely to God and choosing His will above our own desires. So yun yung pala yung denying yourself. Complete na ibigay natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Hindi yung mga desires lang natin ang gusto nating gawin. Pero yung mga desires ba natin naka-align sa desire ng Panginoon? Are we doing the will of God? Or still we are doing yung ating gustong gawin? Anyway, walang nakakakita naman, di ba? Pero remember, di ba sabi nga yung kwento ng tatay at nung anak niya na habang dumadaan sila sa field, nagutom sila. So nakita nila yung mga magagandang mga fruits sa isang field. Pero hindi naman kanila yon. Diba? Sabi niya, anak, tignan mo nga sa kanan. Meron bang tao? Wala po. Doon sa kaliwa, wala rin po, tay. Sige, kunin na natin. Siguro pakwan yung nandoon. Bale, kainin na natin. Tay, sabi nung anak, may nakakalimutan ka. Ano yun, anak? Yung nasa taas. So, denying ourselves, we need to choose kung ano ang tama.
We need to choose the will of God. Galatians chapter 2 verse 20, it says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So si Jesus, nung nanampalataya tayo sa Kanya, at hinayaan natin siya na maging Panginoon, no, ng ating buhay, na ang ating tagapagligtas. Si Jesus na ang nakaupo sa trono ng ating mga buhay. So hindi na dapat tayo. Yun ang ibig sabihin yan. So ang Christian life, it begins, o ito ay nag-uumpisa kung ang ating self, ang ating sarili, ay atin nang isinuko. No? At ang Panginoong Hesus na ang may control sa buhay natin. Now, merong isang kwento, you can look it up, nasa ano yan, it is a story about ang isang sundalo na siya si Lieutenant Hiro Onoda. Isa siyang Imperial Japanese intelligence officer ng kanilang army, no? At siya ay talagang nakikipagbaka noong World War II. And for 30 years, ay talagang nandito siya actually sa 30 years after. Kasi nandito siya sa Pilipinas na talagang pinaglalaban pa rin niya na siya ay, kasi nandito siya sa he was deployed sa Lubang Island in the Philippines in 1944. At hindi niya pinaniniwalaan na kahit na na-defeat na ang Japanese Imperial Army, hindi pa rin siya naniniwala sa mga sinasabi nila. At patuloy pa rin siya, nagkaroon siya ng guerrilla campaign. Talaga naman, no? At sakalang siya nag-surrender noong 1974. Pero mo 30 years. No? Bakit kasi? So noong, ang kaganapan kasi kung bakit ganon, kasi sa mga sundalo po, meron silang standing order sa kanilang mga commander. So ang standing order sa kanya, na dahil siya ay deployed doon sa Lubang Island, meron siyang strict orders na i-disrupt niya yung mga invasion ng mga Allied forces ng mga panahon na yon. At sirain ang mga infrastructures, and then kahit na anong mangyari, kahit na ma-defeat sila as an army, hindi siya dapat susuko. So yun yung order sa kanila. Kaya kahit na sinabihan na siya na ay defeated na ang army yung Imperial Army, hindi pa rin siya naniniwala, no? Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi yung mga news na yon. And dahil doon, kahit na meron na mga leaflets na mag-surrender na yung meron pang mga Japanese na mga soldiers. So mag-surrender na kayo, ganito ganyan. Pero hindi siya naniniwala kasi nga meron silang order, di ba? General, pag may order kayo bilang mga sundalo, hindi kayo titigil hanggat hindi ito yung may sinabi ang commander na itigil na. So ganun po siya, kaya nandoon siya, nanirahan siya sa kagubatan, andyan na talagang para mabuhay siya, yung mga local supplies ay nire-raid niya para mabuhay. And kahit na may mga pulis, nakikipaglaban siya sa mga pulis. So dahil sa over the decades, sa mga tatlong dekada, yung mga tatlong naiwan na mga kasamahan niya, either na namatay na or sumuko na sa gobyerno noong 1972, nag-iisa na lang siya. So ang ginawa ng mga Japanese officers, hindi nila mapasuko kasi. So hinanap nila yung dati niyang commander in the yung commanding officer niya na si Major Yoshimi Taniguchi. At dinala siya doon sa Lubang Island, no? At sabi doon,
siya yung nagsabi sa kanya na mag-surrender na siya. So dahil sa napakinggan niya yon, praise God naman, no? I-relinquish na niya yung duties niya kasi tapos na ang war. We have been defeated and it is a time of peace na. So surrender ka na, sabi niya. So praise God, noong March 9, 1974, formally siyang nag-surrender. No, ibinaba na niya yung kanyang armas at nag-surrender siya, no? To the Philippines, sa ating dating presidenteng Ferdinand Marcos. So praise God, no? Doon sa Manila. So, ang mga sundalo po, hindi po sila nabubuhay sa kanilang kagustuhan. Based dito sa story na to. But sila ay nabubuhay, no? Sila ay gumagawa ng kanilang mga duties in accordance sa kung ano ang sinabi ng kanilang commander. In this way also, sa paggunita natin sa ating sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross, isipin natin that, remember, we believers, we the church, ay considered na army ng ating Panginoon. Di ba? We are also soldiers, quote and unquote, spiritually. Kasi nakikipagbaka po tayo, no, sa mga host ng kadiliman. And as we remember what the Lord has done on the cross, ay nawa ay nandoon sa puso natin na ibigay natin ang ating mga sarili, no, sa ating Panginoon. Kaya sasabihin natin, Lord, hindi po sarili ko ang masusunod, kundi ikaw. Kayo ang masusunod sa buhay ko, Panginoon. Ito dapat ang ating mga nasa puso. We have to surrender to our Lord. At ang communion po ay paalala na unang-una si Jesus Christ, isinuko niya yung kanyang buhay sa ating Diyos Ama. Remember doon sa Garden of Gethsemane, noong nananalangin siya doon before siyang dakpin, bago siya ipinagkanulo ni Judas, ay nandoon siyang nananalangin. At sabi niya, Ama, sabi niya, let this cup pass from me. Kasi alam niya yung hirap na kanyang haharapin, tatamasain, pag siya ay dadakpin, no? And he will be giving himself on that cross for the salvation of mankind. Alam niya yung hirap. Kaya sabi niya, Ama, let this cup pass from me. Pero sabi niya, not my will but yours be done. So isinuko niya muna yung kanyang sarili sa Panginoon. Para sa gayon ay magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya tayo bilang mga disciples ay maging ganun din po nawa ang ating dapat gawin. Na isuko po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. So, this is what we need to do being disciples of our Lord. Ang pangalawa is carrying the cross daily. No? Kailangan na buhatin po natin ang ating krus araw-araw. Kasi sabi niya doon, take up their cross daily. So ang cross, hindi po ito pang decoration. No? Hindi lang pang decoration. Sa mga simbahan, nandyan yung symbol ng cross, di ba? And even po sa atin, there is a symbol of cross. But hindi pang decoration para makita po natin na yung ating tawag doon, yung logo natin, nandoon yung cross. Hindi para pang display po yan. But it is a symbol of sacrifice. Sakripisyo po ng ating Panginoon. Kaya ang pagsunod po sa ating Panginoong Jesus ay hindi pala minsanan lang. Hindi noong panahon na isinuko natin sa Kanya ang ating buhay and we allowed Him to be the Lord of our lives. Hindi lang noon. But araw-araw po
na dapat nating isuko. But it is a choice. Ang pagsuko ng ating buhay ay isa pong choice o pagpipili. Kasi katulad ng, di ba, yung pagpipili sa trabaho, di ba, it is our own choice. Pagpipiliin po natin kung anong klaseng trabaho po natin yung papasukan natin. Kung tayo pa ay papasok sa isang kumpanya, tayo ba ay magiging isang business person? Pili po natin yon, no? Sa ating pamilya, ay isa ring pagpili. Ano ba yung mga dapat natin na gagawin, no? Yung nasusunod po tayo sa ating Panginoon. Kailangan maging sa ating family. Piliin natin ang pagsunod sa Panginoon in our families. Hindi lang sa mga sa sarili natin, but in our families. Isama natin ang ating mga pamilya. Na si Jesus ang maging sentro ng ating pamilya. Ganoon din sa ating bawat decision. Alam niyo po ba, maliit o malaking mga decision, kailangan ipinapanalangin po natin ito. Kailangan na isinasangguni natin. Ito ba, Lord, ay ang iyong kagustuhan? Bawat decision, minor or major decisions in life. Kasi ang Panginoon ang dapat ang ating gabay sa bawat decision po natin. Kasi there will always be a consequence kung nag-deviate po tayo doon sa kagustuhan ng Panginoon. Na pag may mga decisions po tayo, no, bawat gawain po natin, no, dapat ay ang Panginoon ang mangunguna. At sinusunod natin, ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa decision natin. And of course, kailangan piliin natin sumunod sa Panginoon sa ating pag-uugali. Alam niyo po ba yung ating mga pag-uugali, dapat magre-reflect ang ating Panginoon. Kaya nga, di ba, nung last month, we were talking about yung tayo bilang mga light in the darkness. Tayo ay tinaguri ang mga ilaw sa mundong ito. Pero paano tayo magiging ilaw kung maging ang ating pag-uugali ay hindi nakikita ang isang transformed na buhay? So kailangan po, no, even in sa ating mga character, ibigay natin sa Panginoon ito, no? We need to hayaan natin na ang Panginoon ang huhubog sa atin, that we will become Christ-like sa ating pag-uugali. Para maiwasan natin yung mga sinasabi na ganyan ba ang Kristiyano? Di ba? Akala ko ba Kristiyano yan? Pero yung pag-uugali, ang sama-sama naman. So maiwasan po yung mga ganitong mga comments kung tayo ay patuloy na sumusunod, no, sa ating Panginoon. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, sabi ni Apostol Pablo, "Those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." So ibig sabihin na ang araw-araw pala nating pamumuhay, ang ating araw-araw na papasanin na krus, ibig sabihin it is already shifting from a self-centered living to Christ-centered living. Hindi na pala tayo nabubuhay sang-ayon sa ating sarili. So hindi na yung self, but it should be centered sa ating Panginoon. Kaya yung sa buhay po natin, no, minsan ay gusto lang kasi natin minsan yung convenient tayo, di ba? Yung comfort natin. Kaya nga ang daming instant sa ating kapanahunan. Kasi nga, yun na ang trend. Madali na lang. Ayaw nating mag-sacrifice minsan. Kaya yung mga cross natin, kinukuha natin lang pagka magaan. Lightweight lang ang gusto natin. Pero,
kung minsan ayaw nating buhatin ang ating mga krus kung mahirap. 'Di ba? Sino naman kasi ang gusto ng hirap? 'Di ba? But tingnan po natin, taking up your cross means we need to piliin po natin ang daily obedience na sumunod sa pagsunod, no? Yung sumunod sa gusto ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa atin? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Ano pa? We need to also have sacrifice and to surrender our will to the Lord. Yung will natin sa will ng Panginoon. Hindi yung own natin. Hindi yung sasabihin natin sa Lord, oh Lord, ito yung gusto ko ha. Ang pagsunod sa Panginoon, we need to give up. There are times that we have to give up. Mga bagay-bagay sa buhay po natin para masunod natin ang will ng Panginoon. Yung ating, hindi yung comfort. And taking up your cross, it is actually a lifelong and active commitment. Hindi lamang, ngayon lang ako susunod sa Panginoon, or dahil Sunday ngayon, susunod ako sa Panginoon kasi Sunday ngayon. But no, it is a daily commitment. Araw-araw pa yon hanggang sa katapusan na ng ating buhay. Lifelong commitment, an active commitment. Hindi yung gusto mo lang, yung pinipili mo lang kung ano yung madali o magaan. So, it is also choosing faith over comfort. Sometimes yung faith natin, di ba kapag pag sumusunod tayo sa Panginoon, maraming mga sacrifices yan. Minsan, dapat ang Panginoon ang nangunguna sa buhay po natin. And mabigat din. There is a cost. No, it will cost us yung convenience, minsan yung reputation po natin, o yung mga personal preferences po natin. Sa amin, katulad sa akin, hindi rin madaling mag-give up ng napakagandang trabaho just to follow ang will ng Panginoon. Kasi maganda naman ang trabaho ko, maganda ang sahod, wala namang problema, no? Yung career. Pero the time came, sabi ng Lord, you have to give up. So I have to give up following the Lord. Kahit mahirap. Kahit mahirap. And that is also, kailangan, we need to die to ourselves. Because yung cross, hindi nga, sabi ko kanina, hindi yan pang decoration. Kasi ang cross, sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesus, during the first century, yan ang matindi, no? Because ang picture niyan is death. Yung hirap, kasi yung sa napapanood natin, no, yung Passion of the Christ. Biruin mo yung tindi ng hirap na niranas ng Panginoon. Ganoon ang crucifixion. Kahiya-hiya, kasi ang mga nakru-crucify lang, yung namamatay sa cross, are criminals. Yung mga kumbaga sa panahon natin parang silya elektrika. So it is a very shameful na death na hindi naman, kumbaga hindi naman equated kasi wala naman talagang kasalanan ng Panginoon. But because of the sin of mankind, He has to go through that matinding hirap and death, no, ng ating Panginoon. So ano bang ibig sabihin nitong dying to self? It is putting your own selfish desires, pride, and ego to death so that you can live for Him. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:13, kasi kung tayo ay namumuhay sa ating laman, yung kagustuhan ng ating laman, sabi niya, ang certainty, there is certainty of death. You will die, sabi niya. But, sabi niya doon, but if you live, sabi doon, in the Spirit, you will live. Kaya nga sabi din ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3 verse 5, sabi niya doon, put to death
put to death. Ano yung mga earthly things in our lives. Ano yon? Sabi niya, mga katulad ng sexual immorality, no? Andiyan yung mga earthly passions po natin, no? Mga impurities in life. Ano pa ba? Yung mga evil desires. And also covetousness in our lives. Because it is equivalent to idolatry. So yun ang sabi ni Apostol Pablo, you have to put to death. Every day po yan kasi ang temptation is daily. At ang ating kaaway, every day yan na makikipagbaka po tayo sa ating kaaway. And we need to die to ourselves daily. It's also a decision. Kasi it's a decision. We are andyan, no? We are always faced with decisions in life. Ano ba ang gagawin po natin? Pero every morning, no, kung ating isurrender at ibigay natin ang control sa Panginoon over our lives and susunod po tayo sa teachings ng Panginoon, it is a daily basis. Kasi kung kahapon we were victorious doon sa ating mga pakikipagbaka, yung mga decisions natin in life, today is another day of battle. It is our decision for today. And we need to also carry our cross na hindi ito punishment. Hindi natin i-consider na punishment, pero isang privilege sa ating mga buhay. Although hindi po ito madali, pero when we carry our cross daily, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na spiritual refinement. Kasi everyday binabago tayo ng Panginoon. May our lives be transformed daily, from glory to glory. And kailangan po na matumbok po natin, ano ba ang purpose ng Lord sa buhay po natin? Para magkaroon po tayo ng totoo na meaningful life. Sa ating buhay, ay makita po natin na ang buhay na ito ay hindi sayang, kundi it was lived out in accordance doon sa gusto ng Panginoon. So, when we connect it to communion, sa ating paggunita, sa ginawa ni Jesus no, sa cross of Calvary, tatanggapin po natin yung symbol ng kanyang katawan at dugo. At maaalala natin na ang ating Panginoon, siya ang unang-unang nagdala ng krus para sa atin. In behalf of mankind, no? Dinala ng ating Panginoon yung cross. Kaya nawa ay dalhin din po natin, as we remember, dalhin po natin ang ating cross araw-araw. So, hindi lamang po carrying our cross daily, but we need to commit, no? We have a commitment to Christ's way. Ito na yung, we need to walk in His steps. Kailangan lumakad po tayo, no? Kasama po natin ang Panginoon, na susunod po tayo kay Kristo. Kaya sabi doon, sa verse natin, yung last na phrase, sabi doon, and follow me. So, hindi lamang to deny ourselves, we need to carry our cross, no? And then we need to follow Jesus. Ang isang pagiging disciple ng ating Panginoon ay hindi lamang paniniwala. No? It's not just believing. It is following. No, sa buhay po natin, we need to follow Christ in every part of our lives. As i-live out po natin, ipamuhay po natin. Kasama po natin ang Panginoon. In 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi doon, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Kaya nga si Jesus, nung narito po pa siya sa kanyang katawang lupa, ay
hindi lang kasi siya savior natin. But when he lived here on earth, ay binigyan niya po tayo ng example, a pattern for living. Katulad po sa 'di ba sa ating sa child development, no, sa child development, nag-uumpisa ang mga bata na gayahin, di ba? Magaling silang manggaya. As early as 8 months old. At 8 to 9 months nag-uumpisa na 'yan. Kaya nga si Johan, he is almost 2 years old. And which is, di ba, sa umpisa kapag ka 8 months, ayan, yung mga facial expressions niya, paano siyang, yung nakikita niya kasi sa atin. Di ba, pag masaya tayo, nagiging masaya rin siya. Kaya nagre-respond din niya na maging masayahin pag masaya tayo. Kapag nagkunot noo ka na, naku, magkukunot noo na rin yan. Kaya nga ang nakakatuwa dahil kung ano yung nakikita nila, ini-imitate. Katulad meron siyang stuffed toy na yung chicken. Yung mata niya is nakaganon. Tapos nagtataka sila, JB daw, nung umpisang nagagaganon siya, bakit kaya ganon yung itsura ng kanyang eyes? Yun pala, yung chicken eyes na nakita niya na stuffed toy. So, nag-i-imitate yan. And at his age, andyan na yung, hindi lang yung mga actions na niya, pati yung yung mga sounds. Magaling siya sa sounds. Kaya nga nung alam niya yung sound ng kuwala. Sino nakakaalam ng sound ng kuwala? Sabi ko, nung bata nga ako, dog lang naman ang alam ko at cat. Kasi yun yung tinuturo sa atin. Siya, kuwala, alam na niya. Ang dami yung mga sounds na napapakinggan niya, na mga animals, alam niya yon at that age. Kasi napapakinggan niya. And hindi lang yon, no? Habang lumalaki siya, nakikita kasi niya na nagwawalis. Yung mga magulang o kung sino naglilinis sa bahay, kukuha na rin ng walis yan kahit ganon ng ganon. Di ba? Kasi nakikita. So ang ibig kong sabihin, even children, no? Kumokopya yan. Pati yung mga napapanood nila, limbawa. Kasi ngayon, he is already at age na yung nakakapanood, ay nakikita niya yung base, yung ball, kaya mahilig siya sa mga balls. Pati yung action ng paano yung maglaro ng soccer. So alam na rin niya yung paa niya. Alam niya yung ng basketball. Dribble, sabi ng nanay, shoot the ball. So mga ganun, alam na niya. Ibig sabihin, yung mga behavior niya, yung mga anything na nakikita niya, ginagaya niya. Pati si mama niya, pag nagtuturo daw siya online, ginagaya niya lahat per word. Kaya may yun, parang nag-e-echo. Kasi sinusundan niya yung sinasabi ng mama niya. So, look at this, no? Natututo ang mga bata sa kanilang nakikita, nakikinig. Sa kanilang napapakinggan. And the same way, tayo, lalong-lalo na yung mga ginagawa ng mga magulang or kung sino pa man, ginagaya po. So tayo po na mga anak ng Panginoon, no? Nawa ay katulad din tayo ng mga bata na hindi po tayo gagaya ng kung yung mga things na nakikita natin sa social media na hindi naman dapat nating sundan. Ang kailangan po nating gayahin ay ang ating Panginoong Jesus. We should be imitators of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. So ibig sabihin, kailangan po pala na ang Panginoon siya yung ating susundan. No? We need to imitate ang ating Panginoon. Tularan po natin siya. So sa hapag na ito, no, before we partake of our communion, ito ay isang panawagan na hindi lang para alalahanin natin or i-remember natin ang ating Panginoon, no? Pero tayo ay sumunod sa Kanya. Na muli tayong sumunod. Kung medyo nalilihis po tayo,
We know ourselves. Sometimes meron po tayong mga weaknesses na minsan hindi tayo naging maingat sa ating mga buhay. At ito ay panawagan para tayo muli ay ma-redirect back na sumunod sa Kanya. So this is, as we reflect this morning, mga kapatid, ang Lord's Supper ay hindi lamang po ritual. Dahil first Sunday is our communion Sunday. But rather, mapapaalalahanan po tayo yung kahalagahan ng cross. Na ito ay isang panawagan para sa atin to discipleship. And ito ay isang renewal ng ating commitment sa ating Panginoon. So ang pagsunod po sa ating Panginoong Jesus ay hindi for convenience, but rather ito ay isang commitment. No? Bawat isa po sa atin. Habang tayo po ay lalapit sa hapag ng Panginoon, may we tell kahit siguro sa puso natin, may we say to the Lord, Lord, I choose to follow you daily. May this be our prayer, na araw-araw po, may we choose the Lord. May we choose to follow Him. At ang sabi ng Panginoon, no, panawag ang call niya sa atin, may we deny ourselves. So let's say to the Lord, Lord, I deny myself. Hindi po yung will ko, Panginoon, but may yung will po ninyo ang masundan ko. Sabi ng Panginoon, take up your cross. So what will be our response? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I take up my cross. It's not easy, but we are able. Kasi ang Panginoon, nakayanan niya. Sabi ni Jesus, come follow me. Panawagang sumunod po tayo. So may our response be, Lord, I follow you. So mga kapatid, ngayong umaga sa ating, as we partake of the fruit of the vine and the bread, symbolizing yung katawan at dugo ng ating Panginoon, hindi lamang po tayo lalapit. Well, hindi tayo lalapit na bilang perfect na person o tao. Because we are not perfect. Pero, purihin ang Panginoon dahil He made us His disciples. So we come before Him as disciples na patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, hindi lamang ngayon, dahil napakinggan natin ang mensaheng ito, but susunod tayo sa Panginoon araw-araw ng ating mga buhay. At habang tinatanggap po natin ang tinapay at ang saro, naway maalala po natin that the Lord has given His life for us so that we can follow Him fully. Hallelujah. Oh yes, Lord. Heavenly Father, we thank you dahil sa araw na ito ay napaalalahanan muli kami na isang panawagan sa amin to discipleship. Lord, we thank you because today, as we partake of the bread and the fruit of the vine, we lay down before you yung aming mga desires, Lord, yung mga selfish desires po namin. Ano man na humahad lang sa amin para totally na masundan namin kayo, Panginoon. Lord, we lay it down before you. Any selfish ambitions, anything, Lord, that is hindering us
Maybe it is sin. Maybe, Lord, yung aming katigasan ng ulo, yung hindi namin pagsunod sa mga kagustuhan mo. Lord, we lay it down before you. And we offer our lives before you, O God. May you cleanse us from whatever that defiles us before you. Upang sa gayon, Panginoon, we will become worthy to partake ang communion elements na ito. Upang sa gayon, whatever na mga karumihan po namin ay nalinisan na. Ano man, Panginoon, na kahinaan in our physical or whatever na aspeto ng aming mga buhay. Lord, thank you for the healing power that comes, Lord, sa mga latay na nagbumula, Panginoon, ang dugong na ibubo. Para sa gayon, kami nga po ay malinisan. Magkaroon ng healing sa amin, Panginoon. And thank you for giving us the strength na you have given us the empowerment through your Spirit para kami nga po ay makasunod sa iyo pong mga kautusan. Lord, we partake these communion elements na may pagpapakumbaba. And thank you, Lord, because we know that we are your followers, we are your disciples, na sumusunod kami sa isa sa mga kautusan po ninyo, and that is to partake, always remembering as we partake of the communion, remembering what you have done, remembering of your love, remembering of your sacrifice, para kami nga po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang mga ang communion elements na ito as we partake together. This we pray in Jesus' name. Amen. So shall we partake. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel
shall we partake of the bread? And the fruit of the vine. Tayo po'y tumayong lahat. Lord, we thank you for your love sa inyong sacrifice, Panginoong Jesus, on the cross of Calvary. Na kayo, Panginoon, ang nag-set ng example po sa amin, na kayo po ang una who surrendered your life, Lord, to go through the sacrifice, Lord. Yung suffering, yung rejection, yung crucifixion, and that excruciating death, Lord. Para kami, Panginoon, as we look on the cross, ay napaalalahanan po kami sa ginawa niyo, Panginoong Jesus. Para kami, through your death, we will live. And we thank you that you have given us also yung example that you carried the cross doon po hanggang sa Kalbaryo, Panginoon. That we too, Lord, in daily surrender sa inyo, tulungan mo po kami, Panginoon, through your Spirit, para kami nga po ay kayanin din po namin ang amin pong daily cross, upang sa gayon, bawat decision nawa namin, bawat gagawin po namin, ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo ito. At hindi po namin isasantabi ang pagkilos ng inyo pong banal na spirito sa aming mga buhay. That we will be able, Lord, to follow you, because we know you live, Lord Jesus. And this is our hope. Ito po ang dahilan kung bakit kami nga po ay nagpapasakop sa inyong pagtuturo upang masundan po namin ang ninanais mo sa aming mga buhay. And from this day forward, as we renew muli ang aming commitment sa inyo, Lord, may you continue to seal yung aming napakinggan sa araw na ito, na parati po kaming mapaalalahanan na kami nga po ay inyong mga disciples. Na, Lord, that you are working in our lives to transform us so that we will be able to follow you. Because this is your desire, Lord. Kaya pag umapawin po ninyo ang kagalakan sa aming mga puso, na mag-umapaw ang pag-ibig ng Espiritu sa aming mga buhay, that we will be overflowing with your grace, upang sa gayon, sa mundong nakapalibot sa amin, makita rin po nila si Kristo sa aming mga buhay. Kaya sa aming muling paghihiwalay sa araw na ito, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak. I declare blessing upon blessing as we go out, O God, of this place, and make my brethren, Lord, be a blessing to others as we follow you, Lord Jesus. Lord, we honor you, we bless you.
And we glorify you alone. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. Praise God. God bless po sa ating lahat. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame.